Yan. Hi guys ulit. So magandang gabi. So before we dive in sa word, so meron lang akong nakita sa Facebook habang nag-scroll ako. So hindi ko alam, medyo matagal na to kung nakita niyo siya or kung dumaan niya sa newsfeed niyo. So yung meme na to ay tinatawag na change my mind. Basically ano lang siya, para siyang meme na ito yung ginagawa ko pero parang against sa iba. Parang hindi ito yung ginagawa ng iba na ginagawa ko. So kuya pa next slide po. So yung una kong nakita sa internet is ito. Naglalagay ako ng mayonnaise sa sisig. So 'di ba ang sisig naman, yung totoong sisig daw ay walang walang mayonnaise. So sabi ko, oh, naglalagay ako ng sisig, parang ganun. Mas masarap siya pag may mayonnaise. So parang gusto nitong baguhin mo kung ano yung perspective ko. So, kaya pa next. Yan, yung second naman is Hawaiian pizza is the best. So, sino sa inyo yung gusto sa pizza, yung pizza, ayaw nyo ng, tawag dito, pineapple. Kasi tingin nyo parang ang pineapple ay prutas, hindi siya pwede sa pagkain. So, maraming nagtatalo-talo sila na hindi masarap ang Hawaiian kasi may pineapple siya, prutas yun, mga ganun. And then, ito yung part na para sa akin na hindi ko alam kung magagalit kayo or against din kayo. Kaya pa next po. Yun, mas masarap mag-gym kaysa kumain. So, lu- ah, lumabas yung meme na yan. Tapos ngayon, naisip ko, I realized growing up, mahilig pala ako kumain. Kadikit pala nung mahilig kang magluto, is mahilig kang kumain. Like, parang ginagawa ko siyang hobby, yung pagkain, parang lagi ko siyang ginagawa pag wala akong magawa. Ewan ko, kung kayo din, parang gutumin, ganun. So, pero recently, I have been convinced ng mga katrabaho ko, yung boss ko, tas may part na nasabihan na din ako ni KRL before na parang mag-gym ka, maganda siyang ano, parang bawas ka, mag-diet ka, mga gano'n. And habang tumatagal, unti-unti nararanasan ko yung pagbubuhat. Masakit siya talaga sa una, parang hindi mo siya gugustuhin, mas masarap pa rin talagang kumain. Pero dumating din ako sa point na hindi, ano, bukas ulit kahit kunwari masakit pa siya, tapos parang pawala na, bukas ulit mag-gym ako. Parang mas nagiging gusto ko na siya kaysa kumain. Hindi, ayoko na muna kumain. Pero behind sa utak ko na masarap talaga siya pero hindi, mas masarap ng mag-gym ngayon. So, yun yung meme na lumabas, yung parang change my mind. So, and isang factor yung pag-gym, yung nabago sa akin, parang mas masarap nga mag-gym para sa akin. Pero may iba na mas masarap pa rin kumain. So, I shared that to you today kasi ang pag-uusapan po natin tonight is entitled Standing on Your Ground. So, and as a Christian, importante na we stand on our ground for us to stand on what we believe in. So, ang pag-uusapan po natin today is tungkol sa isang lalaki sa Bible na may malaking part sa crucifixion ni Christ. Tungkol sa isang centurion. So actually, wala siyang kung ano. So bakit nga ba naging mahalagang parte siya ng crucifixion? So, pag-usapan muna natin kung ano ba ang centurion. So, yung centurion ay siya yung may mahalagang role because siya yung magpapatupad. Parang 'di ba nung inutos na hulihin si Jesus tapos ayaw siyang husgahan, parang inutos na sige, parang ibigay kay ano tapos sa kanya ibababa yung hatol kung ano yung kung ilang hampas, kung ilang palo, kung gaano katagal maglalakad na bitbit yung cross. So, we're going to talk about a man nga na merong posisyon. We're talking about the centurion in the death of Jesus Christ. So, bakit, saang book siya? Actually, nakalagay siya sa dalawang book. Kung bakit siya mahalaga kasi nasulat siya ni Matthew and ni Luke. So, sige, let's read the word. Sa Tagalog, nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain. 45, nawalan ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. 47, nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos at sinabing tunay ngang matuwid ang taong ito. Kaya dun sa account naman ni Matthew, sabi dito,
sa Tagalog na sindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang makaramdam sila nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila tunay na siya ang anak ng Diyos. So, tonight po is meron tayong tatlong pag-uusapan. So, yung una is the experience of the centurion. Ano nga ba yung naranasan ng centurion? Bakit biglang from pagpapahirap biglang naging nakita niya agad na gano'n. Parang walang sinabi do'n na walang nangyari pero bigla na lang niya sinabi tunay nga ito ang walang kasalanan ng taong ito. The second is the power of the cross and last is the question we need to answer. So before that, pag-usapan po muna natin ano nga ba yung centurion. So ano yung criteria? Nag-search ako dito sa Google. Ang sabi, ang centurion ay na-promote para maging isang huwarang sundalo. At pagkatapos ay inaasahan na maging isang maigpit na commander sa kanyang nasasakupan upang pamunuan ang kanyang mga tropa sa pamamagitan ng halimbawa at coordinate ang mga aksyon ng kanyang siglo. Responsable din sila sa paghawak ng logistic at mga supply, pati na rin ng anumang disiplina sa kinakailangan. So, basically daw pala, ang centurion is parang pinaka-head. Para siyang yung nag-uutos kung anong mangyayari, ano yung supply na kailangan, siya yung nagmo-monitor, siya yung magpapautos kung saan pupunta, anong gagawin. So, at nakalagay dito is, isa rin pala siya sa mga sundalo. Kunwari, tayo, mga army tayo. Tapos, si Kuya Rael, siya yung nag-stand out, siya yung magaling, siya yung parang lahat tayo na parang gusto nating sundin pag nag-utos siya. Siya yung mapopromote as a centurion. So, ito palang centurion na to is may position daw. So, Kuya Panex. Tapos base doon sa nabasa ko, sabi daw ng mga Bible scholar na meron daw na 80 to 100 na legionnaire. Meaning may 80 to 100 siyang pamumunuan. Kumbaga parang meron akong grupo na 100 kayo, lahat ng sasabihin ko, yun yung utusan ko. Yun yung ima-manage ko. Kung may mali, dapat makita ko. 80 to 100 daw. Tapos sunod dito, centurion ay galing din sa isang pagiging kawal, ngunit sa taglay nitong galing at natatangi siya ay pwedeng maging centurion. So yun daw yung mga criteria. So yung dito sa verse na to sa next, ano nga ba yung overseer? Kasi ano nga ba yung role niya? Parang sabi nga dito sa Luke 23 verse 47, when the Roman officer overseeing the execution saw what had happened, parang siya yung mag-oversee, parang pag may mali, hindi ganyan, kulang pa yung palo sa likod, kulang pa yung hataw, lalakad pa, kulang pa yung lakad kasi hindi mabigat yung cross, kaya kakayanin pa niyan. Yun daw ang role ng centurion. Siya yung magmamanage ng magiging crucifixion. So, yan. Ang tanong is, why did the centurion change his mind? Di ba, dito sa verse 44, sabi pala, dun sa dulo ng verse is, nagbago yung isip niya. Parang sabi niya doon, walang kasalanan ang taong ito. Wala daw kasalanan si Jesus. So, maybe, ito yung mga factor na nakita niya. So, sa verse 44, ang sabi dito, nang magtatanghaling tapat na hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim ang buong lupain. So, meaning, parang nung nakapako si Jesus habang nandun yung centurion, bigla daw nagdilim yung buong lupain. Tapos, nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing. So, Kuya Panix, nag-search din ako. So, sabi kasi dito, 3 hours daw nawalan ng liwanag. So, nag-search ako kung baka eclipse lang to o baka ano lang siya, parang normal na nangyayari sa mundo. Kasi kagaya natin, minsan, pagka nag-eclipse, di ba, nawawalan ng liwanag. So, nag-search ako. Sabi dito, the longest total solar eclipse on record was on June 15, 742 BC. Tapos 7 minutes lang daw siya. So naisip ko, bakit 3 oras? Pero dun sa pinakamatagal na daw na eclipse,
is 7 minutes lang. So meaning hindi ito eclipse. Pati yung langit nagmo-mourn nung nakapako si Jesus, nung time na nagsasalita si Jesus na ah, parang yung mga sinabi niya doon sa cross, nandun siya. Tapos nagdilim yung langit ng 3 oras. So parang kahit ako yung centurion, sabi ko, ba't parang ang tagal magliwanag? Eh, tanghaling tapat daw. Meaning dapat maaraw, maliwanag, ganun. So siguro, ito yung isang factor na naranasan ng centurion. Bakit nagbago yung isip niya? The second is yung sa tabing ng templo yung napunit sa gitna. Ang tabing ng templo, yung daw pinag-aalayan ng mga high priest na sira daw. Which is parang sa tagal-tagal, sa dami na ng crucifixion na ginawa niya, dito lang siya nakaranas ng after 3 hours na madilim and nasira yung sa gitna yung templo. Which is grabing crucial sa kanila nun kasi dun sila mag-aalay para mawala yung kasalanan nila. So yun nga yung mga naranasan ng centurion. Ah, pero probably, hindi ako sure. Pero if ever na hindi lang sa mga naranasan ng centurion yung reason bakit nagbago yung isip niya. But probably, baka sa mga narinig din niya. Kasi sa verse 46, sabi dito, Then Jesus calling out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Sumigaw daw si Lord na, yun nga, Father, into your hands I commit my spirit. And yun, sumisigaw siya, hindi naging vocal si Jesus sa cross. Hindi siya tahimik. Siguro probably kung ikaw ilalagay mo yung position mo sa centurion na hinihintay mo na matapos kasi 'di ba ikaw yung namamahala. Hindi ka pwedeng umalis doon hangga't hindi pa namamatay yung pinako. So, ikaw yung nandun, naririnig mo lahat ng sinasabi niya. Tapos narinig mo yung sinabi niyang Father, into your hands I commit my spirit. Dito may nilagay ako, yung the word of Jesus was so pure. There was no hint of revenge. There was no tone of retaliation but complete submission to his Father in heaven. Parang hindi niya sinabing babalikan ko kayong lahat, hintayin niyo lang after 3 days. Could you imagine na yun yung sinabi ni Jesus? Pero yung last word ni Jesus, parang pagsunod pa rin. Father, into your hands, I commit my spirit. And siguro, sa akin lang to, nung narinig ng centurion, yung mga word na yun, doon biglang tumagos sa puso at isip niya na, mali ako, mali. Parang pure yung intention niya, pero pinapako ko pa rin siya. Walang nagkumbinsi dun sa centurion. Walang nag-preach sa kanya ng gospel. He was just overseeing, executing, and hearing everything that was happening. And bigla na lang niyang nasabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. So, in summary, ito yung mga na-experience ng centurion. So, yun nga, supernatural, merong earthquake, merong pagdilim. Yun yung mga supernatural. Maaaring yun yung factor kung bakit nabago yung isip at puso ng centurion. The second is the innocent of Jesus. He saw that Jesus was innocent. He saw that Jesus is not guilty. Kasi kung guilty si Lord, mararamdaman niya na parang hindi siya matatakot. Kasi meron nga doon, they filled with natakot sila. Ibig sabihin, naramdaman nila na guilty. And last is, he heard Jesus speak to his Father. Narinig nung centurion kung paano siya makipag-usap sa Diyos Ama, na habang nakikipag-usap siya, my God, why are you forsaken me? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Naririnig yon ng centurion. Those were the words na naririnig ng centurion. He saw the supernatural, he saw the innocence of Jesus, but he heard the intimate conversation ni Jesus sa ama niya, to his Father. Siguro yun yung mga reason bakit yung centurion ay biglang naniwala kay Christ. Hindi nakalagay sa Bible, yung reason, hindi nakalagay. But it is a possibility na those supernatural, innocent of Jesus, and narinig niya nga, yun ang mga possibility kung bakit siya naniwala. And I was trying to imagine ano kaya yung mararamdaman ng centurion nung konti-unting nagbabago yung pananaw niya.
yung unti-unting may nangyayari sa puso niya. Siguro sinabi ng centurion, mali ata yung ginawa ko. Parang mali tayo ng hatol. Sa dami-dami ng crucifixion na ginanapan ng centurion, first time lang niyang maranasan na sabing mali siguro ako. Hindi tama yung hatol ko. Di ba kanina pinag-usapan natin ang centurion ay pinakamagaling sa lahat. Pinaka sinusunod. Parang firm siya sa ginagawa niya. Pero this time, siguro sinabi niya sa sarili niya, mali tayo ng hatol sa taong ito. This man not deserve to die. And I was trying to imagine, buti na lang, hindi ako yung centurion. Sipin niyo kayo yung centurion. Siguro sobrang frustration, sobrang sakit ng puso. Kasi parang, mali ako, hindi tama. Parang dun biglang unti-unti mo nare-realize na mali ka pala ng ginawa. Siguro kung nandun ako, magulo yung utak ko kasi biglang, bakit ganun? Hindi. 'Di ba? Bakit hindi ko kinaya? Then I realized, Kuya Panex, ito yung na-realize ko. We're just like the centurion. The difference is this. Hindi lang tayo physically present. But the reality is, we may not be physically present when Jesus was crucified, but our sin are the very reason why Christ was hung on the cross. Pwede nating sisihin yung centurion, pwede natin sabihin, bakit hindi niya pinigilan nung nararamdaman niya na? Bakit tinuloy niya? Bakit, di ba? Pero na-realize ko din, parte pala tayo nung reason bakit napahirapan, bakit napako si Jesus. Yung kasalanan ko noon, ngayon, at magiging kasalanan ko are the very reason bakit si Jesus napako sa krus. And bago nating isipin na mas better tayo o mas matuwid tayo kaysa sa centurion, na hinayaang ipako si Jesus Christ, hindi po. Nagkakamali po tayo. Kung baka pag nandun tayo, hindi natin ituloy, wag patayin si Jesus. Hindi po. Baka pag tayo hindi natin pinapatay, no, kasi to the core, ikaw at ako ay makasalanan talaga. Siguro nung time na nun, hindi pa nila kasi alam. Pero kung tayo nandun, hindi rin natin gagawin na iligtas si Jesus. Kahit si Peter, hindi niya ginawa, 'di ba? Kahit lagi niya kasama si Jesus Christ. And you know what I realized? That's the power of the cross. Na yung centurion na from overseeing, kuwari ako yung, sige, hatawin niyo ng hatawin, tapos tumatawa pa sila. Parang sinasabi niya siya ang Diyos, parang ganun. Pero from overseeing the crucifixion of Christ, when he encountered Jesus Christ, he was convinced, he was certain, he was so sure. Sabi niya, tunay nga siya ang anak ng Diyos. Grabe yung change ng shift. Parang from kaaway kita, parang kakasuntok ko lang sa'yo. Tapos sinabi ko, sorry, hindi ko talaga sinasadya. Parang ganun. Sabi dito sa Matthew, kaya pa, sa book ng Matthew 47. When the centurion and those who were with him keep watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Sabi dito, nasindak. Sabi dun, yung o kasi sa Greek word is phobo, meaning sa Tagalog nun is natakot. Nasindak, parang sobrang fear. Pero what I love about the centurion, yung parang nagustuhan ko sa characteristic ng centurion. The fear did not drive him away to Jesus, but rather he praised God. Yung takot daw, hindi nagpa-urong sa kanya para talikudan si Jesus. Parang natakot siya, pero yung takot na yun yung way niya para mas purihin si Jesus. Tapos, sabi sa 47, nang makita ng kapitan ng mga kawal, ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Sabi doon, nagpuri siya. Tapos sinabi niya, tunay ngang matuwid ang taong ito. So, ang sarap lang sa feeling na, hindi kasi ako ganun eh. Yung takot ko, minsan, takot talaga. Kayo ba, minsan naranasan nyo, natakot kayo, pero hindi nyo naisip na mag-praise kayo kay God. Yung centurion, natakot siya. Sobrang takot yung naranasan niya. Pero ang ginawa niya, nagpuri siya sa Diyos. And after that, naniniwala ako, by God's grace,
pinatawad agad siya. After niyang pamunuan yung pagpapako, pagpapahirap at pagpapatay kay Jesus, naniwala lang siya na mali siya at nagpuri sa Diyos. And that's enough. Though siya yung reason kung siya yung magsasabi kung ilang palo, ilang hampas, pero just simply believing, tinanggap ni God yung pagpupuri niya. That's grace. And I'm glad na yun lang yung hinihingi ni God. Could you imagine sinabi ni Jesus nung sinabi niya, tunay ngang matuwid ang taong ito. Sinabi ni God, sige patatawarin kita, pero gawin mo yung ginawa sa akin. Yesterday, nagtuturo si Kuya Rael. May part doon na sinabi niya, deny yourself and carry your own cross. Then, etong preaching na to is naka-ready na bag. I mean, pinag-aaralan ko na siya before. And then, nagturo si Kuya Rael kahapon ng deny yourself and carry your cross. Tapos, sa totoo kasi hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Jesus sa cross. May kwento si Kuya Rael before. Hindi ko alam kung paano niya kinuwento to. Pero, may natatandaan ako mga part. Yung parang may nanaginip daw na lalaki. Tapos, yung panaginip niya, meron daw madaming cross sa paligid niya. And ang kailangan niya is buhatin yun papunta doon sa kailangan niyang puntahan. Tapos sa tapat niya, yung cross niya. Nagre-reklamo siya kasi sobrang, grabe, ito yung bubuhatin ko, ang bigat. Tapos ang ginawa niya, umikot-ikot siya, naghanap siya ng mas magaan, baka may mas maliit, yung wallet size. Di ko alam, baka naghanap siya ng yung kasing laki lang ng braso niya. Pero at the end ng pag-ikot niya, bumalik siya sa pwesto niya. Na-realize niya, ito pala yung bubuhatin ko yung pinakamagaan, pinakamaliit. Buti na lang hindi na natin kailangan gawin yung ginawa ni Jesus para mapatawad. Just simply believing, repenting, and praising God. Napatawad tayo. And this was the summary. Sorry, ang haba ng introduction. And this was the summary when the centurion experienced the power of the cross. So, kaya pa next po. Sabi kanina, the fear did not drive him away to Jesus, but rather, he praised God. Kaya pa next po. So, yung summary ng the power of the cross is, una, he was filled with awe. Natakot siya. So, yung power ng cross, yung power ng Jesus, naramdaman niya yung takot. And then, ang naramdaman pa niya is, yung ginawa niya is, he praised God. Sabi doon, nagpuri daw siya. And, yung last is he declared that Jesus is the Son of God. So, from overseeing the crucifixion, kagaya na sinasabi ko, and encountering the power of, from overseeing the crucifixion, then he start praising God and make a declaration. That is the Son of God. Grabe yung shifting nung damdamin. And kagaya ng centurion na napag-usapan natin, hindi man tayo nag-oversee or nag-manage ng crucifixion, but at some point in our life, we are rebelling about God. Some point of our lives, we're running away with God. And at some point of our lives, wala tayong pake kay God. But with God's grace, dinala niya tayo dito. Mula sa pagiging kalaban, mula sa dahilan ng pagpapako kay Jesus. Ngayon is tinuring na tayong mga anak na palaging pakikinggan ng magulang. Yung parang kahit makulit, kahit may hindi ka nagagawan tama, kahit parang mali, minsan, pa rin, tinanggap pa din. Tuwing natawag tayo, tinatanggap pa din tayo. And looking sa ginawa ni Jesus, yung mga ginawa at naranasan ng centurion, ano yung meaning nun para sa buhay natin? Parang kung ano yung application natin, ano yung related natin, ba't natin pinag-usapan yung centurion? So, what's now for us? You know, what I love about the Bible is, kaya ako na-excite din magbasa kasi it remains timeless. Hindi man ako nagbabasa, yung parang may nabasa akong sa Facebook, tapos titingnan ko yung content nun, ano ba yung reason doon, ano yung kaduktong nun. So, yun yung gusto ko sa Bible. It remain timeless kasi kahit ilang beses nating basahin yung Bible, meron tayong makukuhang bago at may apply sa atin, sa sarili natin. And yun nga, as an application, kaya pa next.
ito, yung nilagay kong application. The application is this. Look at the cross as the source of your life. Do not get it from your own ability. Alam ko, binigyan tayo ni Lord ng napakadaming talent. May magaling kumanta, may magaling tumugtog, lahat ng talent binigay niya sa atin. May mga skill tayo, ang galing natin sa iba't ibang aspeto. But don't rely on your ability. Gagamitin niya ni God. But let the source of your life is Jesus. Yung verse ko na parang memory verse na favorite verse ko recently is Jeremiah 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by the water that sends out its root by the stream and does not fear when the heat comes, for its leaf remain green, and it's not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Parang hindi kaya nung punong mag-stand alone ng walang tubig. So, kukuha sa source niya. So, ayan. And all the more, sabi ko nga, do not get it to other people. Baka tingin nyo, yung source ko ng life ko is yung jowa ko, yung magulang ko, hindi. Yung asawa ko. But all the more na do not then yung world ang maging driving force. Do not let your dream, your plan, the source of your life, baliktad. When you look at the cross, when you look at to Jesus, let it be the driving force for everything na ginagawa mo. Look at the cross as the source of your life. And lastly, yung sa third natin is yung mga question na iiwan ko. So, ayan. Have you reached a point? Ito, tanong ko sa inyo to. Hindi nyo kailangan sagutin. Pwede nyo sagutin sa sarili nyo. Pero, iiwan ko sa inyo to. So, have you reached a point in your life that we become too familiar to the cross? Wala na yung kurot. Wala nang effect yung pagkakapako ni Jesus. Every time na makikita natin yung cross, does it still do something in our life today? Parang, alam ko na yan, napatawad ako dahil dyan. Kapag binalikan natin yung mga pagpapahirap ni Jesus sa cross, parang para sa atin, do we say, nangyari na yan. Nag-usap kami ni Godfrey before. Nag-usap kami ni Godfrey last Sunday din, nung anniversary. Ang na-mention ni Godfrey sa akin is, di ba si God is walang oras, parang timeless, parang walang oras si God. So yung pagkakapako niya, tuloy at tuloy pa rin. Parang hindi ko siya magets nung una, pero na-realize ko, Jesus is dun sa panahon nila napako. Pero hanggang ngayon, napako si Jesus at patuloy pa rin yung effectivity nung nangyayari. Nung pagkakapako at pagliligtas sa atin. So sana, yung effect yung cross is hindi na lang tayo familiar dun sa cross. Sana habang nakikita natin, just like the centurion, when we saw yung nangyari, o nakita natin yung cross, naalala natin, it brought something to our life. And I pray this year na when you look at the cross, when you look at Jesus, meron ng impact sa buhay natin. I pray na makita natin and magkaroon tayo ng malalim na relationship kay Jesus. Mas kausapin pa natin siya. So, sorry magkadikit kasi meron akong picture dyan. Tapos nakalagay dyan, Sierra Madre Mountains. Alam ko yun yung Sierra Madre. Kasi, basta Sierra Madre yan. So, yeah. Gusto ko lang share tong picture na napicturean namin mga last week bago umuwi ng Laguna. Mga hapon kasi nag-aantay ako ng sunset. And God placed me again where I'm reminded of a beautiful creation. Yung bundok sa likod ng building, yung building ay Sierra Madre Mountains. And dati, alam ko lang yan. Alam nyo din na merong Sierra Madre. Di ba? And grateful tayo na may Sierra Madre. Kasi, siya yung nagpaprotekta sa atin kapag may bagyo. Kasi pinapahina nito yung bagyo. Tama, yung mga taga Manila, hindi na masyadong malakas.
And so also sa ating mga taga Laguna na dahil sa Sierra Madre, humina yung pasok ng bagyo. And then, and nung habang hinihintay ko yung sunset, na-remind ako na araw-araw ko pala ito nakikita. Parang nakikita ko pala siya araw-araw halos. Pero parang wala na. Parang, wala, nakita ko na lang. Hindi ko na ulit naalala na nung bumagyo, di ba? Wala kaming naranasan na lakas. What more yung ginawa ni Jesus sa cross? Do we know lang yung nangyari sa cross? Pero in our heart, wala nang effect. Sana every time na tumitingin tayo sa cross, hindi na lang siya basta familiar na nangyari na yan, tinapos na ni Jesus lahat, and wala na. Sana, kagaya ng centurion, meron tayong makikita. Hindi galit si Lord, mahal ka niya. Gusto niyang malaman mo na balik ka lang sa Kanya. Kasi for me, it's the last thing siguro na gusto kong, dapat kong maramdaman or huwag kong sanang maramdaman. Yung sobrang familiar na lang, na wala na akong nararamdaman kahit anong isipin ko, wala na lang. Yung wala na yung pagpapahalaga, parang nakakatamad na lang. Sana wag yun dumating sa point. Sana lagi nating alalahanin na kung ano yung nangyari sa cross. And I pray that every day ng buhay natin is when we look Jesus, it will drive our lives every single day. Yun yung magpapatakbo ng buhay natin. Kaya pa, next po. Yung second question is, does the cross bring you to your knees? Maraming beses na we on our knees because we want to receive from God. But it's different na we are on our knees. Kasi when we look at the cross, it reminds us na yung pagmamahal ni Lord, yung power, yung grace. Magkaiba kasi yung may problema tayo dun sa lalapit tayo kay God dahil grabe yung naramdaman natin na pagmamahal niya today. Nilagay ko dito, it is different that we are on our knees because when we look on the cross, it reminds us of God's love, God's power, and God's grace. And lastly, as I end, kaya pa next question, does the cross drive you closer to God? Kapag nakikita mo yung cross, yung si Jesus, naalala mo, does it make you desire to talk to God more, to pray more, to read more ng salita niya? Sana maging tanong to sa'yo, sa inyo, sa atin, kasama ako. And this is the story of the centurion. From overseeing the crucifixion, then he started praising God and making declaration that it is the Son of God. That's the ground he chose to stand on. Take note, yung centurion, hindi lang yun yung crucifixion na ginanapan niya. Hindi lang yun yung ginawa niya. Parang siguro kung yun yung una, maiintindihan ko, pero hindi. Siya yung pinakamagaling, marami na siyang napagdaan ng crucifixion. Pero yung crucifixion na inorganize, yung crucifixion ni Jesus, iba. Different, mali yung naging hatol niya. Naging vocal siya na mali yung hatol niya. Hindi guilty yung pinapako nila. And going back kung ano talaga yung plano ni God, the question is, bakit kailangan ni Jesus dumaan sa ganun? Bakit dapat sa una pa lang, nung una yung centurion mali na, pinigilan niya na. Parang naisip na agad ng centurion bago niya gawin yung action. But for me, kagaya na sinabi ko ulit kanina, walang ibang sagot kung bakit napako si Jesus. Because God loves us. Sobrang mahal niya tayo. Walang ibang solution to save humankind. That's the only solution. Naalala ko yung Avengers, nag-uusap si Doctor Strange tsaka si Spider-Man. Sabi ni Spider-Man, parang, is there other way? Parang gano'n. Tapos sinabi ni Doctor Strange kay Spider-Man, there's no alternative solution. Same sa crucifixion. There's no other way for us to save. There is no alternative solution. But Jesus did not hold back and do it anyway. Are we standing on the cross of Christ or are we standing elsewhere? Kasi if we're standing on Christ, guys, stay kayo dyan.
kung pag nakikita niyo yung cross, grabe yung epekto sa'yo niyo, diyan lang kayo. Stay on that. But if you're standing elsewhere na pag nakita niyo yung cross, wala na lang. Sa iba na kayo, sa iba na umiikot. But if you're standing elsewhere, I hope, just like the meme na kanina na sinabi ko na kaya ko bang baguhin yung isip niyo, just like the centurion na dahil sa naranasan niya, nagbago yung isip. Just like them, you change your mind. And yun yung effect, yun yung naranasan ng centurion. Amen. Amen. Thank you, Gabs. Wala pa sa kalagitnaan si Gabs, may naalala na akong panaginip nung medyo younger pa ako. Kadiri yung panaginip ko. Yung ibang youth dito, natatandaan nyo na nakwento ko na to, na pumasok ako sa isang CR, dumumi ako, tapos yung magbubuhos na ako dun sa CR, binuksan ko yung gripo, ang lumalabas dun sa gripo ay dumi din. So, kapag ibinuhos ko siya dun sa bowl na may dumi ko, another dumi na naman. So, at nakita ko na lang, yung buong paligid ng CR ay napakadumi na. At talagang dun sa panaginip ko, diring-diri ako. Dun sa panaginip ko, I heard God's voice at sinabi niya, anak, ganyan ako nandidiri sa kasalanan. Isang kasalanan lang, ganyan ako. Ganyan yan kadumi sa paningin ko. Pero lahat ng yon, yung dumi na yun, pinasan ni Jesus Christ. And sometimes, parang sabi nga ni Gabs, parang minsan wala nang effect sa atin yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross kasi sobrang familiar na sa atin. Mahal ako ng Panginoon. Pero kung aalalahanin lang natin, guys, we are about to go to hell. We are candidate for death penalty sa eternal damnation sa impyerno. But Jesus Christ came on earth and He took our place. Na dapat tayo yung mapahamak pero ang Panginoon ang kumuha nun para sa atin. At natatanda ko na dati, sinasabi ko din sa kanila na, alam niyo ba kung bakit din ako nakakapagpatuloy? Dahil hindi ako perfect na tao. Marami pa akong nagagawang kasalanan. At hindi man ako masamang tao, pero meron din akong nakumit na kasalanan na hindi ko na rin kayang patawarin yung sarili ko. Pero pinatawad ako ng Panginoon. And knowing every day I am forgiven, every time na naaalala ko na pinatawad ako ng Panginoon, pag wala na akong reason magpasalamat, kapag wala akong energy magpuri sa Panginoon, I have to remember, I'm a sinner, but I'm forgiven. I'm not perfect, but I am perfectly loved ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, kagaya ng centurion na sinabi sa atin ni Gabs, if you need change in your life, kung sa tingin mo parang wala nang dating sa'yo yung relationship mo sa Panginoon, na parang naging religion na lang, routinary na lang, kagaya na nangyari sa centurion, i-expose mo yung sarili mo ngayon sa krus. Araw-araw, piliin mo na lagi kang ma-expose sa pagmamahal ng Panginoon. Dahil yung pagmamahal ng Panginoon, kagaya nga sinabi ni Gabs, na i-share ko kahapon, we cannot follow God and die for Him. Hindi natin kaya yun. Hindi natin kaya i-deny yung sarili natin. Pero kapag lagi nating tinitingnan si Jesus Christ, kapag lagi tayong exposed sa presence at sa love ni Jesus Christ, kung lagi natin siyang bibigyan ng panahon, yung hindi natin kayang pagsunod, magagawa natin yun sa tulong ng Panginoon.